Hanggang sa sarili ko pong asawa ay niloloko ko na sa pera. Hello po. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo, ma'am. Baka po pwede ko mag-share ng story ko, pa-reading na din po. Tago nyo na lang po sa pangalang Jen. 17 years old nang mabuntis ako ng partner ko sa una naming anak. Okay naman po ang pagsasama namin kahit po bata pa ako para maging isang ina. Hanggang nabuntis po ulit ako mag-2019 at binayayaan po muli kami ng baby girl. Okay pa rin po pagsasama namin noon. Hanggang sa dumating na po ang 2023 at natuto po ako mangutang hanggang sa sarili ko pong asawa ay niloloko ko na sa pera. Wala po akong naging trabaho man lang bago po ako nagpamilya. At hindi po ako nakatulong sa magulang ko. Hindi rin po ako pinaghahawak ng partner ko ng pera pang budget po namin. Yun po ang naging dahilan kung bakit unti-unti po ako nalulong sa utang. Dahil po sa pangungutang ko ay nakatulong po ako sa magulang ko nang hindi alam ng asawa ko po. Hanggang sa lumubog na po ako sa pagkakautang at nalaman na po ng asawa ko. Binugbog po niya ako dahil pinag-isipan po niya na may lalaki po ako na ang totoo naman po ay dahil lang po sa mga utang ko at wala po ako naging ibang lalaki. Doon na po nag-umpisa ang lahat dahil po sa napagbuhatan niya po ako ng kamay ay umuwi na po ako sa magulang ko. At pati magulang namin ay nakialam na po sa matinding away po namin. January po, 2024, naging okay po ulit kami. Away bati, aalis po siya dito sa bahay, uuwi sa kanila, makailang araw po, babalik po sa akin. Hanggang sa ang family niya po ay nag-apply pa US dahil andun po ang kanyang kuya. At yun po, nakapasa po ang partner ko for tourist visa. Ang buong akala po niya ay wala akong alam sa mga plan niya, nila, ng family niya. Pero alam ko po lahat dahil may access po ako sa account niya. Habang nagsisinungaling po siya, sobrang sakit po para sa akin kaya po puro galit po ang nasa puso ko noon bago siya umalis. Ang sabi po niya sa akin, 3 years, babalik po siya. Pero wala po kasiguraduhan ang sinasabi niya. Pagbalik dahil TNT lang po sila sa US. Hindi na po kami okay mula nang makarating siya sa US. Dahil puro po siya paghihinala sa akin, nakipaghiwalay po siya sa akin. Ang totoo po, ayoko talagang pumayag dahil mahal na mahal ko po siya at ayoko po mawalan ng tatay ang dalawa po naming anak. Ayoko pong lumaki silang broken family. Lahat po ng nagawa kong pagsisinungaling sa kanya ay pinagsisihan ko po ng maraming beses at hiningi ng tawad sa kanya. Please po, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong malaman kung tama po na paglaban ko po siya kahit ayaw na po niya sa akin. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back sa ating channel Pinoy Pixie Tarot. Another episode na naman tayo ng ating kwentong kapiksi. Bali episode 8 na tayo guys. And thank you Kapixie Jen. Thank you so much Kapixie Jen for sharing your kwentong kapiksi with us. So, ang gagawin natin ngayon is babasahin natin ng tarot spread gagamit tayo ng True Love spread para makita natin yung existing energies between you and your person. And habang nagbabasa tayo ng tarot, bibigyan na rin natin kayo ng
advice na pwedeng makatulong sa inyo. Pero hanggang advice lang tayo, no? Kayo pa rin yung kikilos kung ano yung sa tingin nyo ay pwedeng nyong gawin sa inyong relationship. Sa mga kapiksi natin na nanonood nitong episode na to guys, kung kayo ay nakaka-relate sa story ni Kapiksi Jen, pwede rin kayong mag-comment no, ng inyong mga advice para kay Kapiksi Jen. Maging sensitive lang tayo guys sa pagbibigay ng advice or sa pagko-comment. Iwasan nyo pong mang-bash dahil itong mga tao na to ay mga totoong tao at mga totoong kwento. And ang hangarin natin, ang purpose natin kung bakit tayo nag-share ng mga gantong kwento is para ma-enlighten sila, mabigyan sila ng tamang gabay, no? So, yeah. Be careful mga kapigsi. So, shuffle ko yung cards na sa akin yung buong pangalan at buong birthday ni Miss Jen at ng kanyang partner o specific person. So, shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng love at saka hanapin ko yung energies nila sa tarot deck. So, ito yung Lover's deck. So, ito yung energy mo, Miss Jen. Tapos, ito yung ating lovers card. So, iisa-isahin natin itong mga cards na to. Miss Jen. So, unang card, ito yung nagre-represent ng energy mo. So, dun sa relationship ninyo, Miss Jen, nakita natin na sa'yo nang galing yung toxicities dun sa relationship, okay? And hindi mo naman yan dinenay dahil nagkaroon ka ng problema sa pera na naging mitya, no? Mitya ng muntik na kayo maghiwalay ng person mo or nagkahiwalay na kayo actually, di ba? And doon nagsimula yung magulo ninyong pagsasama dahil dun sa toxicities na nadala mo sa relationship because of money problems. Wag nating i-justify, no, na porket hindi ka binibigyan ng trabaho ay hindi ka binibigyan ng pera ng person mo kaya mo yung nagawa. You should have been honest in the first place. Hindi ko gina-justify yung ginawa sa'yo ng person mo, pero alam mo naman kung ano yung kasalanan mo dun sa relationship, diba? Sa mga hindi nakakaalam, mas matanda po yung specific person ni Miss Jen kesa sa kanya, okay? And dahil nga medyo bata ka pa, 'di ba? Nag-start kayo magsama, 17 years old ka pa lang. Actually, menor de edad ka pa nga nun. And probably yun din yung reason kung bakit hindi ka inaabutan ng person mo ng pera is because mas mature siya sa'yo and mas marunong siya siguro mag-handle ng pera para sa kanya. Mas ma-handle ng maayos yung pera kapag siya yung naghawak. In the first place, dapat hindi mo tinago sa kanya yung pangungutang mo ng pera. Kung kailangan mo ng pera, dapat sinabi mo sa kanya. Imbis na nangutang ka na ng nangutang, aminado ka naman na pati yung sarili mong asawa, niloko mo sa pera. And yung pananakit niya sa'yo, syempre mali yun, no? Kasi unang-una, hindi kanya dapat pinagbuhatan ng kamay, pero baka yun ay nagawa niya lang sa sobrang init ng ulo niya nung mga time na yun. Pero tama din naman, para sa akin, tama din naman yung ginawa mo na pag-alis sa poder niya kasi sinaktan ka na niya. Kumbaga, kahit gaano kalaki ng kasalanan mo, wala pa rin siyang karapatan na pagbuhatan ka ng kamay kasi maling-mali talaga yun. Nakikita natin na parehas kayong may mali dun sa sitwasyon, pero ikaw yung nagdala ng toxicities dun sa relationship nyo, Miss Chen, okay?
Eto naman, and with this energy, parang ikaw din yung toxic dun sa relationship nyo, okay? Pwedeng hindi mo alam, hindi ka aware na baka ikaw yung nagiging toxic dun sa relationship. You're trying to control your person. Yeah. And ito naman yung energy ng person mo. What he feels or she feels about you. Yung person mo, confused siya, hindi siya sigurado. And hindi siya, kumbaga may mga times na gusto niya mag-commit sa'yo, may mga times na gusto niya ding pagbigyan yung sarili niya. The fact na, kasi sabi mo, di ba, umuwi ka sa inyo, tapos, away bate kayo, sinundan ka niya no? Sinundan ka niya dun sa bahay nyo. So, ibig sabihin, hindi ka talaga niya complete na shut off sa buhay niya. Kahit papano, meron pa rin siyang nararamdaman sa'yo. Pero malaking factor din yung pag-alis niya, pagpunta na niya ng US para maka-apekto dun sa relationship nyo kasi itong person na to, nagko-consider pa siya ng ibang options na pwede niyang gawin sa buhay niya. And yung mga options na yon, pwedeng kasama ka, pwedeng hindi ka kasama, pero ang nararamdaman ko dito is parang since may mga anak kayo, no, parang mas gusto niya na i-priority siguro yung pagtatrabaho, paghahanap buhay, and magbigay ng support. Hindi mo kasi na-mention sa email mo, no, kung nagbibigay pa siya ng suporta sa iyo at sa mga anak mo, at least dun sa mga anak mo, mga kapiksi dyan. Pero itong person mo, hindi pa siya parang 100% na magko-commit sa'yo. Okay? Pwedeng may feeling siya sa'yo, pero hindi siya magpapatali sa'yo right now. Okay? So, yan yung nakikita natin na parang sasamantalahin niya na meron pa siyang pagkakataon na maging malaya and i-explore kung ano talaga yung gusto niya. Kung gusto niya ba talagang magpatali sa'yo or kung i-enjoyin niya yung buhay niya dun sa US. Okay? And ito naman yung connection card nyo. This is a fire sign energy. Mainit pa rin, no, yung connection kasi baka hindi pa kayo masyadong matagal naghihiwalay. Hindi mo kasi na-mention kung sa email mo kung kailan siya umalis. Yeah, hindi mo sinabi kung kailan siya umalis, pero ang sinabi mo lang, simula ng January nitong taon is nagkabalikan kayo pero away bate. Okay? Pero parang nandun pa yung freshness dun sa relationship nyo, kapiksi. Okay? Nandun pa yung init, nandun pa yung freshness kahit papano. Pero I'm also sensing na parang nag-aantayan kayo ng mangyayari. Hindi mo alam kung aantayin mo siya pagbalik, and hindi rin niya alam kasi nga confused etong person mo kung babalik pa siya or hindi. So parang floating para sa inyo yung relationship nyo, yung connection nyo. Pero hindi rin natin mai-deny na may connection pa kayong dalawa. Meron pang emotional connection, kapiksi dyan. Okay? And then itong susunod na card, ito naman yung strengths ng relationship nyo. Parehas pa kayong bata bata pa siya. So, isa yun sa mga strengths ng relationship nyo. Pwede pa kayong mag-mature na dalawa. Pwede kayong mag-mature sa relationship nyo na magkasama kayo. And pwede rin kayong mag-mature na kanya-kanya kayo on your own, kapiksi dyan. So, habang wala siya, habang hindi kayo magkasama, gamitin mo yung time na yon and pagkakataon na yon para tumayo sa sarili mong paa. Okay? Kasi bata ka pa as in sobrang bata mo pa, nakainggit nga. Actually, kaedad mo lang yung anak ko, no? Pero yun nga, parang sayang yung oras and panahon na habang magkahiwalay kayo, pwede mong gamitin yung pagkakataon na yon to discover kung ano yung pwede mo pang gawin para sa pamilya mo, para sa mga anak nyo, di ba? Kung gusto mong gumante ng mabuti sa magulang mo dahil kahit nabuntis ka ng maaga, di ba, nandyan pa rin sila para sa'yo.
So, yun yung pagtuunan mo ng pansin. And feeling ko, yun din yung pinagtutuunan ng pansin ng person mo. Na inaalam niya kung ano yung gusto niya mangyari talaga. Sometimes yung space nakakatulong yun para makapag-isip-isip kayo, para gusto nyo bang ituloy pa or gusto nyo bang or masasanay ba kayo na magkalayo pa. And time will tell kung magkakabalikan talaga kayo ng person mo. And yung weakness naman ng relationship nyo, masyado kayong mag-overthink. Mahilig kayong mag-overthink, no? I think especially dun sa person mo, nag-overthink siya na may lalaki ka, di ba? Nung first time na nalaman niya na lulong ka sa utang, so pinagbintangan ka agad niya na may lalaki ka. And ikaw din, hindi mo rin maiwasan na mag-overthink right now kasi nga malayo na, magkalayo na kayo, so hindi mo alam kung ano pang pwede mong gawin para maging buo ulit kayo ng person mo. So yun yung weakness nyo parehas, mahilig kayong mag-overthink, ka-Pixie Gen. Okay? And then ang success nitong relationship nyo, kung magiging successful ba, may chance na maging successful naman itong relationship nyo, pero hindi nyo siya priority right now. Ang priority kasi ng person mo is kumita ng pera. Okay? And magiging successful yung inyong relationship kung ma-overcome nyo yung mga issues sa pera. Kasi may trust issue kayo sa pera. No? With this Page of Pentacles energy. Meron kayong trust issues sa pera. So, malaking factor yon, especially na malayo na siya ngayon. Magiging factor din yan kasi hindi mo alam kung papadalan ka ba. Hindi mo kasi na-mention, no? Hindi mo alam kung papadalan ka ba ng person mo ng pera, at least sustento man lang dun sa mga anak nyo. Okay? And what if nagkaroon siya ng trabaho doon? Tourist visa lang siya, pero sinabi mo nga magti-TNT sila doon. And kapag TNT mahirap, 'di ba? Medyo matagal bago ulit 'yan makabalik dito sa Pilipinas, and there are a lot of factors na pwedeng makaapekto din sa relationship nyo during those time. So yung tanong mo kasi is kung mag-aantay ka pa or hindi, kung tama ba na ipaglaban mo siya kahit ayaw na po niya sa akin. So hindi mo naman sinabi mo dito na hindi mo sinabi kasi nung una, hindi mo sinabi na ayaw na niya sa'yo. Ang sinabi mo lang is nakipaghiwalay na siya sa'yo, pero nagkabalikan kayo, away bate hanggang sa umalis siya. Okay? Ito pala, sorry. Nakipaghiwalay na po siya sa akin, sorry. Yun na pala, sinabi mo na pala, naghihinala siya sa'yo, kaya nakipaghiwalay na siya sa'yo. So, na-miss ko yun, sorry. And ang tanong mo kasi is kung tama po ba na ipaglaban ko siya. And yun kasi yung weakness ng relationship nyo, yung overthink. Okay, yun nga yung sinasabi ko na nag-overthink yung person mo especially. So, naghihinala siya sa'yo, kaya siya nakipaghiwalay sa'yo. Yun yung una, and then kahit na naging okay kayo, naghihinala pa rin siya sa'yo. So, may chance naman na maging okay kayo, ka-Pixie. Pero, hanggang hindi nawawala yung duda dun sa person mo, malaking factor yon para paulit-ulit na magkagulo kayo ng person mo. Ibig sabihin, pwedeng magkabalikan ulit kayo ng person mo, pero magiging issue ulit sa susunod kasi yun yung weakness talaga ng person mo, yung hinala at duda niya sa'yo, lalo na ngayon na magkahiwalay na kayo. So hindi na niya alam, hindi ka na niya nakikita, 'di ba? So wala na yang gagawin kundi mag-isip na lang ng mag-isip na baka may lalaki ka na, baka gumagawa ka na ng hindi maganda, etc., etc., etc. Okay? So ang pwede mo lang gawin is sabi mo nga, nagsinungaling ka sa kanya, pinagsisihan mo na, hiningi mo na rin ng tawad sa kanya. So, tama yon na ginawa mo yon. At least, aminado ka. Kung hindi niya yon makalimutan, problema niya na yon. Pero,
naramdaman ko kasi na malaki din yung impact dun sa person mo. So what you can only do is to ask for forgiveness over and over again until such time na mapatawad ka niya at tanggapin ka ulit niya. Okay? Kung gusto mong ipaglaban, kasi hanggang hindi ka niya napapatawad at hindi niya nakakalimutan yung nangyari sa inyo, paulit-ulit ka niyan na pagdududahan and walang magiging magandang resulta yung relationship nyo kahit na magkabalikan kayo. Okay? Ngayon, if I were you, kung ako lang naman, ang suggest ko is, since wala na siya, 'di ba, nakalayo na siya, nasa US na siya, contact na lang communication na lang yung meron kayo. Hindi mo yan mapipilit na bumalik sa'yo. And wala naman talaga tayong karapatan na pilitin sila or kontrolin sila. Pakisamahan mo ng maayos sa mga text mo. Just wish him all the best, no? And pray for his safety and security. Kumbaga, iparamdam mo sa kanya na wag kang maging selfish, okay? Yun yung gusto kong sabihin sa'yo. Wag kang maging selfish. Pinili niya yon na pumunta sa US kasama ng family niya. Probably, gusto niya ring makalimot, no? Yun din yung isa sa mga reasons kung bakit sumama siya doon. Gusto niya ring makalimot. Kaya siguro siya nakipaghiwalay din sa'yo is para gusto niya nang makalimot. Kapag inaway mo pa siya ulit, binabalik mo lang sa kanya yung galit. Okay? And wag na wag mong gagawin yon kasi matitrigger siya. Sa relasyon yung dalawa, Kapiksi Jen, ang nakikita niya is yung kasalanan mo. Hindi niya nakikita yung mga magagandang memories na pinagsamahan nyo. Okay? Yung kabaitan mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya kahit may anak pa kayo. Ang nakikita lang niya is yung kasalanan na ginawa mo sa kanya. And hanggang hindi nag-heal yung kanyang sugat, hindi niya makikita yung tama. Hindi niya makikita yung totoong ikaw before kayo nagkaroon ng problema. Nagets mo ba? Sana naintindihan mo. Ibig sabihin, natabunan nung kasalanan mo yung mga magagandang pinakita mo sa kanya. So, hindi pa siya healed, Kapiksi Jen. And kapag pinilit mo lang to ng pinilit na bumalik sa'yo or etc. At saka pag inaway mo, lalo lang itong matitrigger, lalo itong tatakbo palayo sa'yo. Sasabihin niya, ayoko na. Okay? So, ang ang way is space. Kailangan yun ng space, which is nangyari na. Hayaan mo siya. Give him or his freedom. Kaya nga merong kasabihan na, if he comes back to you, he's yours. If not, God only knows, diba? And what you can do sa sarili mo is hope and pray na kung talagang mahal mo siya, kung gusto mong ipaglaban, hoping na sana bumalik siya, magkaayos kayo, 'di ba? Ipagdasal mo. Pero wag mong sayangin din yung oras mo, no? Medyo minor de edad ka pa nung nagkarelasyon kayo, pero ngayon adult ka na. Pwede ka na ulit magtrabaho, lalo na kung malalaki na yung mga anak mo, kung pwede naman silang alagaan ng magulang mo. Mag-work ka, magtrabaho ka, malibang ka rin, 'di ba? And malalaman mo na hindi pa sayang yung buhay mo, napakabata mo pa, dami mo pang pwedeng gawin para sa family mo, mag-focus ka sa mga anak mo and sa sarili mo. Okay? And dun sa relationship nyo, ipagdasal mo kung talagang mahal mo yung person mo na sana magkabalikan kayo. Pero yung pilitin mo siya na bumalik ka sa akin, ganyan-ganyan, hindi. Kasi lalo siyang lalayo sa'yo. Pero kapag ikaw ay nakipag-usap ng maayos sa kanya, oy, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Yung anak mo, ganito, ganyan. Yung mga ganun lang, magaan na usapan. Yan, pwedeng mahulog unti-unti yung loob niya ulit sa'yo. Gumaan ulit yung loob niya sa'yo. Pero wag mong ipapasok yung tungkol sa relationship nyo. Kapag nag-I love you ka sa kanya, pag hindi siya nag-I love you sa'yo,
hayaan mo lang, no? Basta express your feelings to him or her na may feelings ka pa rin sa kanya. Ngayon, kung tanggapin niya or hindi, nasa sa kanya na yun, okay? Kasi hindi mo naman yun makokontrol. Alright? So, I hope that makes sense. Sana naintindihan mo and sana nakatulong itong advice na reading sa'yo, Kapiksi Jen. And thank you so much for sharing your kwentong Kapiksi to us. And sa mga kapiksi natin na nanonood din, and kung meron kayong kwentong kapiksi na gustong i-share dito sa ating channel para magkaroon ng free reading, free advice, and free feature dito sa ating YouTube channel, mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.